Luzon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition, araw na po ng Lunes, Marso 9, 2015, sa ulo ng ating mga balita. Si Pangulong Aquino ay ginit na wala siyang kasalanan sa nangyaring Mamasapano Operation, ibinunton lahat ang sisi naman kay General Napeñas. Mga kaanak rin ang tinaguriang SAF 44, nakatagda rin bigyan ng kopya naman ng investigasyon ng Board of Inquiry. Sa ibang balita naman, ang Korte nanindigan pa rin sa desyong palayain naman ang ilang akusado sa controversial na Maguindanao Massacre. Kabilang na yung isang suspect doon na si Sajid Ampatuan, nilagay po ngayon sa hold departure order. Pamilya ng mga biktima naman sa Maguindanao Massacre nabigla naman sa pagpahig ng Korte na makalaya ang ilang mga akusado naman sa pamagitan naman ng kanilang piyansa. Top-notcher naman ngayong taon sa PMA graduation, hindi pa rin makapaniwala, tanging Muslim kadit naman pasok sa PMA Top 10. Ang Senado at Kamara deadlock pa rin sa panukalang special powers na bibigay naman kay Pangulong Noynoy Aquino. Isang patay, may higit 70 na ospital din naman sa Amibayase sa may bahagi ng Camarines Sur. At sa ating balitang OFW, Pinay OFW sa Jeddah, Saudi Arabia, nagkwento sa Bombo Radio kung saan inilagay siya sa isolation nila naman sa inalang kinapitan ng MERS-CoV virus. Balita naman sa Ibayong Dagat Army Base sa bansang Yemen, inatake ng Al-Qaeda, ilang sundalo naman patay. Ang Malaysia Airlines sumalma naman sa inilabas na report ng investigator sa pagkawala pa rin ng Flight 370. At sa ating sports balita, Manny Pacquiao ay pinagmalaki ang kanyang unang linggo na training bilang paghanda pa rin sa laban kay Floyd Mayweather Jr. Sa showbiz balita, Cavite Vice Governor Jolo Revilla humirit ng isang buwang leave para daw tuluyang makarecover. Live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati na pa rin tayo mga kaibigan sa ating audio at visual sa official website ng Bombo Radio Philippines ang www.bomboradio.com. Inyo pong anchorman si Bombel Maracol sa detalye ng ating mga balita. Todo ang ginawang paliwanag ngayong hapon ng Pangulong ni Aquino sa issue pa rin ng Mamasapano Operation na kinamatay ng 44 na miyembro ng Special Action Force ng PNP. Ginawa ng Pangulong Aquino ang kanyang pagpapaliwanag sa harap naman ng isang religious group dyan sa Palasyo ng Malacanang. Nandun nakatutok si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elma, katapos lamang ito yung sinagawang prayer gathering ng iba't ibang mga religious groups dito sa bansa na ibilangan ng particular ng JIL at ilan pang mga miyembro ng Christian organization kung saan ay hindi pa naman tapos ang investigasyon ng Board of Inquiry. Inunahan na ng Pangulo Aquino ang resulta ng investigasyon sa Mamasapano encounter kung saan gaya na inaasahan sinisito si dating PNP Special Action Force Director Chief Superintendent Getulio Napeñas sa madugong resulta ng operasyon laban kay Marwana. Sa 30 minutes, Bumbelmar, nasagot ng Pangulo sa isang tanong lamang hinggil sa Mamasapano. Sinabi ito na nabigyan siya ng maling impormasyon, partikular sa koordinasyon sa AP at aktual na kaganapan sa extraction matapos ma-neutralize itong si Marwana. Ayon sa Pangulo Aquino, maraming pagkataon noong January 25 na pwedeng inabort sana ang operasyon, lalo na abutan na ng liwanag ang mga operatiba at iwasan sana ang malaking bilang ng casualty. Kung tutusin daw na maganda ng PowerPoint presentation ni Napeñas noong kasi ay nag-meeting sa Palasyo noong Enero 9, pero lumalabas ay drawing lang pala ang plano. Natagtag din ng opisyal na dagdag sa problema ang katiyakan naman ni resigned PNP Chief Al Purisima na tumutulong na daw sa rescue operation ang Mechanized Battalion, bagay na hindi pala nangyari kaya hindi siya nagkaroon ng tinatawag na sense of urgency para pakilusin ang AFP. Ginawa ng Pangulo ang pagpapaliwanag at pag-iwas ng responsibilidad sa harapan ng ilang religious groups na isagawa ng prayer gathering sa Malacanang ground. Na itong bahagi ng pahayag ng Pangulong Aquino. Talagang may lack of professionalism mo. Yun nga point, kasama sa pananagot. Siyempre, may mga tumutulig sa atin dito. Inutusan mo siya, sinasalba ko sarili ko. Ganun. Hindi. Kung ako may kasalanan dito, bakit di ko kakakuhin lahat? Pero pag nakita ho niyo yung pagpaplano nito, napakahusay ho ng PowerPoint presentation. Sa pagbinansagan po sa karsada, sabi nila, ganda ng plano, kaya lang drawing pala to. Alam mo, may isang pahina pa ho doon. Nilagay ko sino ang contact na liaison.
sa presentation. Pag kailangan mo yung mechanized brigade, ito. Pag kailangan mo ito. Anong unit niya, etc. Sabi ng mga operator ngayon, para bang doon tinanong, paano kami magko-coordinate? Sagot rin na Peñas, ako na ang bahala. Importante yung ground commander, yung talaga nandun, yung operating. Sir, nandito na kami at this time sa pwestong ganito. Ang kalaban ay nasa ganitong direksyon. Ang dami nila ay ganyan. Kailangan namin ng artillery support sa ganitong grid. Ang makakaalam nun yung nandun. Hindi ibabato niya kay Director na Peñas, sina Peñas ibabato sa AFP magtatanong balik kay na Peñas, sina Peñas balik dito sa tropa. Kung naghahabol lang kayo, baka by time natapos lahat yun, tapos na yung bakbakan. So, pag tinanong niya ako, bakit nag-isip na ganito? Ewan ko, meron ako mga duda, anong motivating factor niya. Pero maliwanag ko, no? Yung sabi ko sa kanya, baka mapinta kasi tayo dito. Hindi pwedeng 160 mo, bahala na doon sa katapat na 3,000 to 4,000. Kailangan natin maniguradong may backup. At yung backup, yung AFP, kaya ng tangke, aeroplano, sundalo, artillery. Tinago sa kanila. Sinubukan pa sigurong parang remedyohin. Kaya ko pa to. Lahat ng pagre-remedyo yun, bumawas yung oras para matulungan natin in a timely manner yung ating mga pinadala doon. Kung tinanong po ako ng mga pamilya, sabi sa akin, pinadala po nyo doon at tila napabayaan. Bakit po ganun nangyari? At sa totoo lang, para sa akin, the truth is, I was given the wrong information by the people who knew most what was happening. And unfortunately, the others who didn't know anything could not give me any further information rather than very raw information. Yan, Bombo Hermana, yung naging bahagi ng pagpapaliwanag ng Pangulong Aquino kung bakit humantong sa madugo na operasyon yung paghabol nga kay Marwan Margolita noong unang mga araw o pagputok ng balita ay tahasa sinabi ng Pangulong Aquino na wala siyang alam doon sa mga detalye ng impormasyon. Pero lumalabas na yun na kalam na ang Pangulong Aquino sa ibang mga developments matapos yung kanyang mga paunang pagpapasagawa ng investigation, Bombo Elmar. Bombo Raymond, maraming nagulat ngayong sa naging pagpapaliwanag ng Pangulong Noynoy Aquino. Ibig sabihin, mas marami siyang naibulgar ngayon, Bombo Raymond, sa kanyang nalalaman dito naman sa operasyon sa Maguindanao noong January 25. Anong dahilan ng Pangulong Noynoy, Bombo Raymond? Dahilan sa ngayon lamang siya nagdagdag pang mga impormasyon na Bombo Raymond after mahigit 40 days makalipas naman ang naturang insidente, Bombo Raymond. That's right. Actually, itong prayer gathering na ito, Bombo Elmar, ay matagal na conceive at kinumpirma ni Secretary Sani Coloma na meron silang mga inisyal na nakikipag-usap sa mga naturang mga religious leaders. Pero minus yung simbahang Katoliko at ng Iglesia ni Cristo. So, maliwan dyan, yung mga ibang mga religious groups, yung kinakausap ng Malacanang at nanguna nga sa turang pagdarasal para sa mga kaganapan, mga problema kinakaharap ng Pangulong Aquino. At pumayag naman daw sila na ipag-pray over ang Pangulong Aquino. At ang biglaan lamang, yung initially wala sa abiso, ay yung question and answer kung saan ay makapagtanong yung mga landong mga pastor sa Pangulo. So doon na naglabas ng kinikimkim ng mga impormasyon at damdamin ng Pangulong Aquino laban kay na Peñas, Bombo Elmar. Oo, at isa sa pamalinaw niya sinabi rito, sabi niya talagang wala siyang alam sa lahat ng mga detalyado at impormasyon. Kung alam lang namang niya, Bombo Raymond, na mayroong kakulangan doon po naman sa mga plano, ay hindi sana siya magbibigay ng go signal. By the way, Bombo Raymond, yung timing ng pagbibigay ng paghingi ng Pangulong ni Aquino, ang siya naman kaninang umaga, ang deklarasyon naman ng Board of Inquiry ng PNP na humingi sila ng tinatawag naman na 3 araw na extension. It could be also, Bombo Raymond, na itong mga statement ng Pangulong Aquino maaaring gamitin rin ng Board of Inquiry dahil sa humihingi ang Board of Inquiry ng kanilang panukala na kanilang makapanayam ang Pangulo through the ILG Secretary. How's that, Bombo Raymond? That's right, Bombo Elmar. Ito ay maaari nilang gamitin na for the record ay ito yung version ng Pangulong Aquino. Pero may paalala, Bombo Elmar, na hindi the first time na pinangunahan ng Pangulong Aquino or mistulang pinangunahan ng Pangulong Aquino yung resulta ng Board of Inquiry investigation. Noong second time na nagsagawa siya ng national address na live na Kinover, ay pinangunahan na niya at kanya dinigdig itong sina Peñas. So noon pa man parang sa samantaha, paniwala ng mga nag-obserba
ay naluto na yung kanyang verdict laban kina Peñas, bagamat wala pang resulta ng investigasyon ang Board of Inquiry, Bombo Elmar. Alright, Bombo Raymond, kung meron pang dagdag na impormasyon sa Malacanang, babalikan kita dyan mamaya. Maraming salamat, Bombo Raymond. That's right, abangan din yung maliban kina Peñas, abangan din lang ating mga kabayan yung kanilang patama sa mga umano'y kritiko at hindi matanggap na kanyang paliwanag. Bumel, abangan yan sa aking pagbabalik. Mula sa Malacanang, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! Mga kaibigan, oras sa buong Pilipinas, 12 minutos na po nakalipas ng alas 6 ng gabi. Dila naman sa delayed report ng PNP Board of Inquiry, naiurong din naman ang resumption ng deliberasyon sa Bangsamoro Basic Law dyan naman sa Kamara. Aminado ang Ad Hoc Committee on the Bangsamoro Chairman na si Congressman Rufus Rodriguez, dismayado rin siya na hindi natupad ni General Benjamin Magalong ang pangakong isusumiti sana noong pang Marso 6 ang Board of Inquiry report at lalo pa siyang nalungkot naman sa panibagong 3 araw na extension. Pero dila naman sa naantala na ito, iurong din nila ang kanilang deliberasyon sa controversial na panukalang Bangsamoro Basic Law at magkakaroon din ng panibago na namang timetable para rito. Sa bagong timetable, ang pagpapatuloy daw ng diskusyon sa Bangsamoro Basic Law ay magaganap na lamang sa Marso 23 hanggang Abril 2, kung saan naman diringgin din ang report ng Board of Inquiry at parapin din sina General Magalong, ang PNP-OIC Chief na si Leonardo Espina, ang DLG Secretary Mar Rojas at EMP Chief of Staff na si General Gregorio Catapang. Sa Abril 8 naman, nakatagdang pagbotohan naman sa komite ang draft ng Bangsamoro Basic Law. Samantala, ang ilang militanteng mamabatas naman ay naniniwalang kaya at atrasado. Kaya daw naging atrasado ang report dahil sa binubura daw ang pananagutan ng ilang personalidad nakakalam ng operasyon, bagay na tinatanggi naman ng Malacanang. Samantala, tiniyak naman ng mga opisyal ng PNP na bibigyan nila ng kopya din ang mga kaanak ng mga nasawi naman na 44 na miyembro ng Special Action Force na sa Campo Crame, si Bombadali Soberano. IDG Chief at Board of Inquiry Chairman, Police Director Benjamin Magalong, na kanilang bibigyan ng kopya ang mga byuda at kaanak ng mga nasawing sa 44. Ayon kay Magalong, nararapat lamang nabigyan ng kopya ang mga kaanak ng mga nasawing miyembro ng Police Commando dahil karapatan nilang malaman ang resulta ng investigasyon kung saan hustisya pa rin ang kanilang hinihiling. Sa pagharap ni Magalong kanina sa mga miyembro ng media sa Campo Crame, kung saan ipinaliwanag nito ang paghingi nila ng 3 pang araw na extension bago nila tuluyang isumite ang kanilang report. Kinumpirma din ni Magalong na hindi nila mapipilit ang ilang mga personalidad na makapanayam kaugnay sa madugong labanan sa Mama Sapano. Partikular dito si PNP Chief o resigned PNP Chief Alan Purisima na tumanggi isumite ang cellphone kung saan nakasaad dito ang palitan ng mga text messages sa kanya at ng Pangulong Aquino. Habang si AFP Chief General Gregorio Pio Catapang naman ay nagbigay lamang ng kanyang sworn statement pero hindi ito nagpa-interview sa Board of Inquiry. Sa kabilang dako, Bombo Elmar, may nakuha tayong impormasyon mula sa isang reliable source natin na batay sa partial result ng Board of Inquiry na pag-alaman na nagkaroon ng tactical lapses ang ilan sa mga factors kung kaya't nagkaroon ng Mama Sapano incident. Ito yung tragic death ng SAF 44. Nabanggit din sa atin ng source na ang sinibak na si SAF Director, Police Director Getulio Peñas at resigned PNP Chief Alan Purisima ang siyang itinuturong responsable sa nasabing tactical lapses. Ito lang yung nakuha natin impormasyon initially, Bombo Elmar, but ito ay partial lamang sa report ng Board of Inquiry. At ito ay inaabangan din natin sa darating na Webes kung saan kanilang sumite ang nasabing report. Bomboan, ano? Yes, sa Palasyo ng Malacanang, report ni Bombo Raymond Tinasa, pinangunahan na niya ang Board of Inquiry at kanyang tinukoy ng Pangulo si General Napiñas, General Purisima. Sinisisi niya sa lahat ng sablay daw na operasyon at binanggit pa ng Pangulo wishful thinking yung naging mga pagpaplano daw ni General Napiñas sa Bomboan. Ang ano natin dito, ano dito ang magiging epekto doon sa Board of Inquiry report na siya naging deklarasyon ngayong hapon ng Pangulong Ninoy Aquino. Anyway, maraming salamat Bomboan. Yes, maraming salamat, Bombo Elmar. Kaya at inabangan natin dahil nga ito yung isa sa mga resulta ng Board of Inquiry, Bombo Elmar, sa isinagawang investigasyon kaugnay sa madugong labanan sa Mama Sapano. So ito lang yung pinasilip sa atin at malalaman natin ang lahat ng kabuoang report na ito pag naisumite na ng BOI ang kanilang report. Yan ang mga latest mula dito sa Campo Crame. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
Sa ibang balita muna tayo mga kaibigan, usap-usapan nga kontrobersyal naman ang pagpayag ng korte na palayain sa magitan ng pagpiyansa yung ilang akusado raw sa tinatawag ng Maguindanao Massacre case. May detalye pa si Bombo Dennis Samito. Kung marami na ang nagulat sa paglayaan ni Sajid Ampatuan, maliban sa naturang akusado sa Maguindanao Massacre case, ay marami pang iba na maaari ding sumunod, Bombo Elmar, at ito ay aabot sa 16 katao. Ito ang naging pahayag ng Quezon City Regional Trial Court Branch 221 matapos magbigay ng release order kanina para sa naturang akusado. Nabatid na pinayagang makapagpiyansa si Sajid ng 200,000 para sa bawat bilang ng kasong pagpatay sa 58 biktima ng Maguindanao Massacre, kung saan kasama nga ang 32 mamamahayag sa naturang bilang ng mga nasawi. Umaabot sa total na bilang na 11.6 million pesos ang kabuang binayaran ni Sajid para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Maliban nga sa nakababatang Ampatuan, maaari ding makalabas sina Inspector Michael Macaraig, Senior Police Officer 1 Eduardo Ong, Police Officer 1 Herich Amaba, PO3 Rasid Anton, PO3 Felix Inate, PO1 Esprelito Liharso, PO1 Norcook Mascud, PO2 Saudi Pasutan, PO1 Arnulfo Soriano, PO1 Oscar Donato, PO3 Abidin Abulgani at marami pang iba. Sa kabila nito, hindi naman maaaring makalabas ng bansa si Sajid dahil sa inaprobahang kahilingan ng panig ng prosekusyon para magkaroon ng hold departure order laban sa akusado sa Maguindanao Massacre case. Ibig sabihin, mananatili sa Pilipinas ang naturang akusado at tinitiyak ng kampo nito na haharap pa rin siya sa mga pagdinig kung kinakailangan. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Samito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Dennis, pakiulit-ulit itong isa sa controversial dyan sa binigyan ng pagkatulong makapagpiyansa si Sajid Ampatuan na Bombo Dennis? Etong si Sajid Bombo Elmar, ito ay minsang naging OIC sa Maguindanao matapos nga masangkot sa kaso ang kanyang tatay, pero kalaunan isa rin siya sa mga ipinaresto dahil kabilang siya doon sa mga tinukoy ng mga testigo. Gayunman, ayon sa korte, mahina yung mga ebidensyang tumutukoy kay Sajid Islam Ampatuan, kaya ito yung naging rason upang siya ay payagang makapagpiyansa. Alright, Bombo Dennis, maraming salamat. Samantala, madako tayo mga kaibigan dyan sa Mindanao naman. May reaksyon ng ilang pamilya sa naturang development na may ilang akusado sa Maguindanao Massacre case ang binigyan ng pagkakataon na makapagpiyansa ng korte. Nasa linya ang Bombo Radio Jensen. Nabigla ang mga pamilya ng mga biktima ng Maguindanao Massacre sa narinig na ulat na pinayagan ng korte na makalaya si Sajid Ampatuan. Ayon kay Corazon Cabillo, Mrs. ni Jimmy Cabillo ng Midland Review sa Tacurong City, na sa Bombo Radio pa rito o narinig ang nasabing impormasyon. Kanilang ikinalulungkot ang nangyari dahil kung may pera o mano ang mga akusado, maaring makalabas ng bilangguan. Dagdag pa nito na matagal na silang walang update kaugnay sa kaso. Inamin din nito na parang nawala na sila ng pag-asa na makamit ang hustisya, lalong-lalo pa na nagpalabas ng release order ang korte para kay Sajid. Napag-alaman na si Sajid ay nagpiyansa ng 11.6 million pesos base na rin sa kautusan ng korte para sa 50th counts na kasong murder. Si Sajid ang isa sa mga akusado ng Maguindanao Massacre na anak ni dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Jensen para sa Bombo Network News. Bombo Edna Mendoza para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abang na detalye pa mamaya mga kaibigan, mga pastor na nakipagpulong kay Pangulo Aquino, itinanong din sa Pangulo kung ano nang score sa kanyang love life. Pero bago yan mga kaibigan, nakit muna tayo ng Baguio City at sa mga susunod na mga araw po ay magkakaroon na dyan ang PMA graduation. Yung top notcher po dyan, yung nanguna, ay hindi pa rin makapaniwala ng taga Baguio City, habang tanging isa po na Muslim cadet ang nakapasok naman sa PMA Top 10. May detalye ang Bombo Radio Baguio. Pasok sa top 10 ng Philippine Military Academy Class of 2015 ang kaisa-isang Muslim na magtatapos sa Natural Academia sa darating na Marso 15. Si Cadet First Class Steven Gabi Catali ang top 8 sa Sinaglahi Class of 2015 na mula sa Zamboanga City. Maliban sa matagal na niyang pangarap ang makapasok at makapag-aral sa PMA, sinabi nito ng isa sa mga dahilan sa pagpasok niya sa akademya ay para makatulong para masolusyonan ang kaguluhan sa kanilang lugar. Ayon kay Tali, sa kabila ng kaguluhan na nangyayari
mangyari sa pinagmulan niyang lugar ay umaasa pa rin ito na makakamit ang katahimikan at kapayapaan doon. Dagdag pa nito, ang kahirapan sa buhay ang naging inspirasyon nito kaya't binagbuti niya ang pag-aaral para maiahon ang kanyang pamilya at matulungan niya ang kanyang mga kapatid na makapagtapos ng pag-aaral. Samantala, hindi naman inaasahan ng ama ni Cadet First Class Arwi Chiday Martinez na si Dencio Martinez na ang kanyang anak ang mangunguna sa Philippine Military Academy sinaglahi Class of 2015. Ayon kay Ginoong Martinez, hindi nila inaasahan na ang anak nila ang mangunguna sa 171 na kadete ng PMA na magtatapos sa darating na araw ng linggo. Anya, nararapat ang parangal sa kanyang anak dahil sa galing at talino na bigay ng Panginoon habang ito ay nasa loob ng akademya. Payo nito sa kanyang anak sa pagsali sa Philippine Army ng Armed Forces of the Philippines ay laging magdasal dahil ito ang numero unong proteksyon niya sa piniling serbisyo, lalo na at bata pa ito sa pagpasok sa naturang propesyon. Yan ang balita mula dito sa impilan ng Bombo Radio Baguio. Para sa Bombo Network News, Bombo William Lukson. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Isa pang tourist spot naman sa Boracay, isa pong Korean tourist ang nailigtas naman sa pagkalunod ng mga otoridad. Nasa linyang Bombo Radio Kalibo. Nailigtas sa pagkalunod ng isang turistang Korean habang nagsasagawa ng snorkeling sa front reach ng isang resort sa isla ng Boracay. Ang biktima na sa ligtas ng kalagayan ay kinilalang si Yoam Johnny Yon, 42 years old, taga South Korea at nagbakasyon lamang sa isla. Base sa report ng Boracay Tourist Assistance Center, napansin na lamang ng mga nagpapatulyang membro ng Municipal Auxiliary Police na sina Ronnie Balagot at Elvisan Cabal na lumulutang ang biktima sa tubig. Kagad umano nila itong nirescue at dinala sa Boracay District Hospital upang mabigyan ng paunang lunas. Pinapaniwala ang nagpanik ang Koreana at nakainom ng maraming tubig nang mapansing na punta ito sa malalim na bahagi ng dagat habang nag-i-enjoy sa pag-snorkeling. Samantala, bantay sarado ang front beach ng mga membro ng Philippine Coast Guard at MAP dahil sa unti-unting pagsidatingan ng mga foreign at local tourists sa Boracay. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Janchester Edition nagulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, madako tayo sa Camarines Sur, isa ng patay doon at mahigit naman na 70 ang na-ospital din naman sa amoebiasis daw at may detalye rito ang Bombo Radio Naga. Nananatili pa rin hanggang ngayon sa mga ospital ang 70 mga residente ng 3 barangay sa Minalaba, Camarines Sur. Ito ay matapos maapektuhan ng sakit na amoebiasis sa mga residente sa barangay Salinggugon, Bagulataw at Hamurawon. Sa panayam ng Bombo Radio Naga kay Vice Mayor Pedro Binamira, inahayag nito na karamihan sa mga tinamaan ng naturang sakit ay mga bata. Aniya, sa pinakahuling tala nila, isang 3 anyos na bata ang binawian ng buhay dahil sa sakit. Nagsimula umano makaramdam ng lagnat at pananakit ng tiyan ng mga residente sa lugar noong araw ng Biyernes at hanggang ngayon ay mayroon pang itinatakbo sa ospital. Nabatid na maging ang kanyang panganay na anak ay nakaramdam din ng nasabing mga sintomas ng sakit. Kaugnay nito, isinasailalim na ngayon sa eksaminasyon ang pinagkukunan ng tubig sa lugar. Ang amoebiasis ay maaaring makuha sakaling makainom o makakain ng kontaminadong tubig o pagkain ng isang tao. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Naga, Bombo Arlene Berdim. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Mamaya mga kaibigan sa ating sports balita, Manny Pacquiao pinagmalaki ang kinahinatnan ng kanyang unang linggo ng kanyang training sa Los Angeles sa California. Sa ating showbiz balita naman, si Cavite Vice Governor Jolo Revilla humirit ng 1 buwang leave para daw siya ay magpagaling muna. Pero bago mga balitang yan, samantala muna, diyan sa Isabela mga kaibigan, isang lady president ng Isabela State University ang kinasuhan kasama ang kanyang mister at may detalye rito ang Bombo Radio Kawayan. Sinampahan ng patong-patong na kaso sa ombudsman si Isabela State University System President Alet Mamawag, ang kanyang mister na si Dr. Vicente Mamawag na siyang University Director for Administrative and Legal Services at dating Vice President for Administration and Finance Services Relly Pablayo. Ito'y kaugnay ng kasong nepotismo, grave misconduct,
conduct grossly prejudicial to the best interest of the service, violation of civil service laws and regulations at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Si Dr. Alet Mamawag ay sinampahan din sa Civil Service Commission ng kasong grave misconduct, conduct grossly prejudicial to the best interest of the service, oppression, harassment, dishonesty, constructive dismissal at neglect of duty. Ang mga kaso sa Ombudsman laban sa 3 opisyal ng ISU system ay isinampa ng isa ring opisyal ng universidad na si Chief Administrative Officer J. Chi. Ito'y nag-ugat sa pagtalaga ni dating Vice President Relly Pablayo sa mister ni Dr. Alet Mamawag bilang University Director for Administrative and Legal Services. Hindi man umano presidente ng ISU ang nagbigay ng appointment kay Dr. Vicente Mamawag na kanyang asawa ay ang presidente ng universidad naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa kanyang dating Vice President na italaga siya sa nasabing posisyon. Samantala, ang kaso sa CSC laban kay Dr. Alet Mamawag ay nag-ugat sa pagtalaga niya kay Chi bilang HRMO sa Kabagan at Ilagan Cluster ng ISU na ang opisina ay sa ISU Ilagan City na malayo sa Itiague, Isabela kung saan siya unang nakatalaga. Nanalo si Dr. Chi sa kaso sa CSC Region 2 kaya iniapila ito ni Mamawag sa CSC Central Office ngunit kinatigan ang unang desisyon na invalid ang reassignment ni Chi at iniutos na ibalik siya sa dating posisyon. Mula sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News, Bombo Estrella Estolas nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo, Balitang OFW. Balitang OFW. OFW. Mga kaibigan, isa pong Pinay na kwento naman sa Bombo Radio kung saan nasa isolation siya dahil naman sa hinalang kinapitan siya ng MERS-CoV virus. Nagbabalik ang Bombo Radio Baguio. Isinailalim sa isolation ang isang Pinay na nagtratrabaho bilang nurse sa Jeddah, Saudi Arabia. Ito ay dahil pa rin sa hinala na kinapitan ito ng Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus o MERS-CoV. Sa panayam ng Bombo Baguio sa naturang nurse na isang Cordilleran, sinabi nito na kahapon pa ay ipinasok siya sa isolation room ng isang pagamutan doon kung saan binawalan ito na lumabas at makihalubilo sa ibang tao. Aniya, nakakaranas ito ng lagnat, ubo, body malaise, sakit ng ulo at panginginig. Kaya naman nagpa siya ang pamunuan ng pagamutan na isa ilalim ito sa isolation sa loob ng 3 araw para matiyak kung kinapitan nga ito ng naturang sakit o hindi. Ang 38 anyos na Pinay ay 3 taong nagtrabaho bilang nurse sa Jeddah. Ngunit nagbakasyon ito ng 1 taon sa Pilipinas at noong Abril ng nakaraang taon ay bumalik ito sa naturang bansa. Yan ang ulat mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Baguio. Para sa Bombo Network News, Bombo Jennifer Balaswit. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Mga kaibigan, oras sa Bombo Pilipinas, 29 minutos na po nakalipas ng alas 6 ng gabi. Nasa deadlock pa rin ng Senado at Kamara sa isyu naman ng pagbigay ng special powers kay Pangulong Noynoy Aquino. May detalye mula sa Senado nandun si Bombo June Desca. Ng Kongreso ng special powers para kay Pangulong Noynoy Aquino para tugunan sana ang nakaambang kakulangan ng supply ng kuryente ngayong summer season. Ito'y matapos na hindi pa rin nagkasundong Senado at Kamara sa Bicameral Conference Committee kaugnay sa hindi magkakatugmang probisyon ng joint resolution para sana kay Pangulong Noynoy. Hindi pumayag ang Senate contingent na aprobahan ang bersyon ng Kamara na pasanin ng gobyerno ang mahigit sa 500 million pesos na magagastos sa Interruptible Load Program o ILP. Ayon kay Senate Chairman ng Committee on Energy na si Senador Serge Osmeña, batay sa IPERA law, dapat ipasa sa mga consumers ang anumang magastos sa pagkuha na o pagbili ng supply ng kuryente. Hindi rin anya pwedeng bayaran ng gobyerno ang anumang gastusin dahil sa pagkuha ng supply ng kuryente sa Luzon, gayong nagbabayad ang taga Cebu at Davao kung saan ipinatutupad din doon ang ILP. Hindi naman masabi ng senador kung kailan uli gaganapin ang bicameral meeting upang plansahin ang magkaibang bersyon ng Senado at Kamara. Pero gate niya, pwede namang ipatupad ang ILP kahit wala ang joint resolution para sa special power ng Pangulo. Nauna na rin sinabi ni Osmeña na hindi kailangan ng emergency powers ng Pangulong Noynoy Aquino para lamang tugunan ang nakaambang kakapusan ng kuryente ngayong summer. Gayunman, kahit wala niyang maibibigay na special power kay Pangulong Noynoy, ay magagamit pa rin ang ILP tulad ng nangyayari ngayon sa Davao
at Cebu. Bombo Jun, Yes. hindi kaya maging academic na rin? Wala na rin saysay, Bombo Jun, Dilan sa ngayong buwan na ito, talaga naman, mayroon na tayong mga insidente ng power blackout at mainit na rin ang panahon, Bombo Jun. So ano pa itong special power na nabibigay kay Pangulong Aquino kung nakabinbin pa rin hanggang ngayon dyan sa both houses ng ating Kongreso, Bombo Jun? Yun nga, Bombo Elmar, papasok na itong summer season. Sana ngayon pasado na ito kasi ang layunin talaga rito para pumasok ang pamahalaan ng mga contract doon sa mga private sector. Pero itong problema, deadlock ang Kamara at Senado. Pero ang iginigit ni Senador Sergio Osmeña, kahit walang special power, pwede pa rin kumuha yung gobyerno ng ILP o ipapatupad itong ILP sapagkat umiiral na ito sa Davao at Cebu ngayong wala pang joint resolution, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat, Bombo Jun. Yan ang ulat mula sa Senado, si Bombo Jun Desca para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala muna mga kaibigan, si Pangulong Aquino ay may buwelta raw sa tinatawag na mga kritiko niya sa lipunan. Itong mga pastor, mga kaibigan, nakichismis din daw sa kung anong score daw sa love life ni Pangulong Aquino. Balikan natin mula sa Malacanang si Bombo Raymond Tinasa. Tama ka dyan, Bombo Elmar, tahasang binaltahan ngayon ni Pangulong Aquino sa harapan ng mga pastor at non-Catholic bishops ang aniyay mga KSP. Ito niya ang mga taong ayaw tumantan ng batikos at paninisi kaugnay sa mga masapano encounter. Sinabi ni Pangulong Aquino, kabilang dito sa mga KSP, ang mga kulang sa pansin, kulang sa tamang pag-iisip na naghanap lamang ng mali pero wala namang may harap na solusyon, mga kulang sa pagkalinga sa kapwa na nais lamang magkaroon ng kaguluhan para mas makinabang at mga kulang sa pamataya na ayaw kilalanin ng Diyos na handang umalalay sa atin para malagpasan ang mga problema. Ayon pa sa Pangulong Aquino, siya nagulat sa balitang nagbayad o biniyanan ang mga pastor para harapin siya sa Malacanang. Nang matanong naman ang Pangulong Aquino kaugnay sa kung ano yung paraan para mapagdasal ang kanyang love life, sinabi ng Pangulong Aquino na bagamat ngayon ay zero pa rin ang kanyang buhay pag-ibig, kanyang sinabi na kanyang mas naisin yung in God's time o sa tamang oras ng panahon. Muli, na itong bakit na pahayag ng Pangulong Aquino. Sa lahat po ng ito, pinipili po natin maging mahinaon. Huwag magpadala sa emosyon at ituon ang pansin sa kapakanan ng mas nakakarami. Kabilang na ang mga kababayan natin, or sa sentro po natin gawain ang kababayan natin sa loob at labas ng bansa. Ngunit hindi rin po maiwasan na mayroon pa rin ilan na pinipiling maghasik ng duda at negativismo. Sila ang tawagin na lang po nating KSP. Mga kulang sa pansin, mga kulang sa pag-iisip na maayos, na naghahanap lamang na mali, ngunit wala namang nailalatag na reasonable at alternatibong solusyon. Mayroon din mga kulang sa pagkalinga sa kapwa, na nais lamang magkaroon ng kaguluhan kung saan sila mas makikinabang. Siyempre, ang mga kulang sa pananampalataya. O mga ayaw kilalaning nariyan ang Panginoong handang umalalay gumabay sa atin upang malampasan ang bawat suliranin. Medyo nagulat po tayo na sinuhulang ko raw kayo para mag-usap tayo. Kami po, at nandiyan po ang public record, handang makipag-usap sa lahat. Ang bahagi ng pahayag ng Pangulong Aquino at isa pa sa tinalakay Bombo Elmar bago natapos yung kahalagahan na pagpasa on time yung Bangsamoro Basic Law para raw mabigyang daan yung ganap na kapayapaan sa bahagi ng Mindanao. So ngayon ay tapos na yung pinatawag na prayer gathering dito sa Palace Grounds, dito mismo sa harapan ng Malacanang, doon sa may kilala na Balita 3 sa Palace Compound. Bombo Raymond, pero si Pangulong din nagulat din na maging yung mga pastor interesado pala sa kanyang live life, Bombo Raymond dyan. Oo, tayo rin, maging yung mga minsan, coming from a pastor, parang yung seryoso. Baka naman gusto nang ipagdasal, ang love life ng Pangulo. So ang tanong pa kung paano niya naisin na pagdarasal yung kanyang love life. So at ang pastor pa naman na kanina ay yung mukha ay seryoso at hindi mo akalain na may himig pagka-showbiz yung kanyang nais itanong sa Commander-in-Chief Bombo Elmar. So yan yung ating pagtugay guys sa kaganapan na maghapon ito ng Pangulong Aquino sa loob ng palasyo. Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, basta Radyo Bombo! Mula
Mula sa Malacanang, mga kaibigan, matungo muna tayo dyan sa may Maguindanao, Central Mindanao. Maki-update tayo sa sasagawang all-out offensive ng militar dahil sa halos 6 na po na raw ang patay sa mga rebelding BIFF. Nasa linya si Bombo Gary Fersas. Umakyat na sa 57 ang nasawi sa mga miyembro na Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, 4 sa militar sa nagkapatuloy na kalat-kalat na sagupahan sa isang bayan sa probinsya ng Maguindanao. Ayon kay 6th Chief Major General Ibn Pangilinan na napalibutan na nila o ng militar ang BIFF sa SBMS box o mga bayan ng Sharipagwak, Pagatin, Mamasapano at Dato Salido, Maguindanao. Sa ngayon ay sinisiyasa pa rin ng pulisya at militar ang foreign locking na terrorist na kasama sa 4 na namatay na BIFF sa Barangay Pusao, Mamasapano, Maguindanao na kahawig ni Abdul Rahman o alias Mawila na isang Malaysian terrorist. Sa kasalukuyan ay mas pinaitin pa ng militar ang all-out offensive laban sa BIFF dito sa probinsya ng Maguindanao. Nagbulat live mula dito sa Cotabato City, Mambugarit Puwersas para sa Magansang Radyo ng Pilipinas. Mas Paradyo, Bumbo. Bombo International News. Bombo International News. International News. Mga kaibigan, army base daw dyan sa bansang Yemen, inatake ng mga rebelding Al-Qaeda o teroristang Al-Qaeda. Ang Malaysian Airlines naman umalma sa nilabas na report ng mga investigators kaugnay pa rin ng missing na Flight 370. May detalye si Bombo Lizal Galan. Umalma ang Malaysia Airlines sa inilabas na interim report ng International Investigation Team na nagsisiyasat sa misteryosong pagkawala ng Malaysia Airlines Flight MH370. Lumabas kasi sa investigasyon na expired ang battery sa locator beacon ng flight data recorder o black box ng Flight 370. Ang battery ay krusyal para matagpuan ang black boxes ng eroplano. Batay sa investigasyon, December 2012 pa expired ang battery sa locator beacon ng Flight 370 ngunit hindi napalitan. Depensa naman ng Malaysia Airlines, hindi nabigyan ng tamang update tungkol sa battery ang kanilang engineering maintenance system. Ayon sa investigators, dahil sa expired na battery ay bumaba ang pagiging epektibo ng underwater locator beacon para makapagpadala ng ping signals na siyang magiging daan upang ito ay matunton. Mismong ang Malaysia Airlines daw ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi nakikita ang Flight 370 na may lulang 239 katao nang ito ay misteryosong nawala. 1 taon na ang nakaraan. Pero giit ng Malaysia Airlines, sumunod daw sila sa guidelines ng International Civil Aviation Organization sa kanilang inspection procedures sa mga eroplano nito. Sa kabilang dako, 4 katao ang patay kabilang na ang 2 sundalo ng atakihin ng Al-Qaeda, ang army base sa southern Yemen. Malaking setback ito para sa Yemeni military na noong 2013 ay naitaboy ang Al-Qaeda sa nasabing lugar sa tulong ng mga milisyas. Inatake umano ng teroristang grupo ang army base, subalit 2 rin sa mga militante ang napatay. Nabatid na magulo ngayon ang Yemen matapos kubkubin ng mga rebelde ang gobyerno habang panay din ang paghasik ng karahasan ng Al-Qaeda. Ang Yemen ay ang tahanan ng Al-Qaeda sa Arabian Peninsula. Bombo Lizal Galan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Bombo! My promoter and I, we agree already whatever he wants on the agreement he wants to do, and we agree already. It's time to make that fight happen, that the fans deserve it. Para sa'yo. Let's make it happen May 2nd. Mayweather versus Manny Pacquiao. Let's do it. The Pacquiao-Mayweather fight. Pacquiao-Mayweather fight. Update. Kaya natin to. Laban ko, laban nyo. Mga kaibigan, ay pinagmalaki ngayon ni Manny Pacquiao ang magandang resulta ng kanyang unang linggo ng kanyang training sa Los Angeles, California. Bagay kasi ng kanyang pagpapakondisyon na nakarang linggo ay dala rin sa mas magiging dibdiba na ngayong papasok na linggo ang kanyang training dahil sa darating na rin bukas sa Los Angeles ang Hall of Famer coach na si Freddie Roach mula naman sa Macau, China. Inulit ni Pacman na ready na siya na makipagbasagan ng mukha kahit halos 2 buwan pa bago naman ang tinaguriang Fight of the Century. Liban sa light training, inatupag din ni Pacman noong nakarang linggo ang manood din ng video sa mga lumang laban ni Mayweather. Ayon kay Pacman, lalo mano niyang nalaman ang mga kahinaan ng pound for pound king. Kanina mga kaibigan ay time out muna itong si Manny Pacquiao at siya ay nagsimba po at sa Shepherd of the Hills West Side Church sa Los Angeles. Inanunsyo naman ang pastor na matapos daw ang Easter Sunday sa April 5 ay magasalita sa harap naman ng mga kasama nila itong si Manny Pacquiao sa kanilang simbahan dyan sa Los Angeles, California.
Bombo Showbiz Balita. Bombo Showbiz Balita. Showbiz Balita. Si Cavite Vice Governor Jolo Revilla humirit ng isang buwang leave para daw siya ay magpagaling. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Nes Kayabyab. Mismo ang actor-politician na si Jolo Revilla ang humiling na bigyan pa siya ng isang buwan para tuluyang makarecover mahigit isang linggo matapos umano nitong aksidenteng mabaril ang sarili. Sa statement mula sa opisina ng ama ni Jolo na si Senator Ramon Bong Revilla Jr., matapos ang 30 araw ay babalik na siya sa trabaho bilang Cavite Vice Governor pero ngayon ay nais mo nang maiwasan na magkaroon ng impeksyon. Una na rin inabisuhan si Jolo ng kanyang mga doktor na kahit nakalabas na sa Asian Hospital kahapon ay kailangan pa ring obserbahan kung walang magiging komplikasyon ang pag-alis sa chest tube na nakakabit dito. Sa March 15, magdiriwang si Jolo ng kanyang 27th birthday, kaya naman mensahe ng ina nitong si Cavite Congresswoman Lani Mercado ay magpalakas na ito. Kung maalala, lumabas sa mga report na dumaranas ng depresyon si Jolo nang mangyaring insidente dahil umano sa sitwasyon ng amang si Bong na sangkot sa pork barrel scam, habang may mga reports din na hiwalay na sila ng kasintahang si Jody Santa Maria, bagay na pinabulaanan ni Lani. Samantala, inamin ng sexy actress na si Banks Garcia na may bago na itong idinidate ilang buwan matapos magdesisyon sila ni Phil Young husband na maging magkaibigan na lamang. Ayon kay Banks o Sylvia Valerie Garcia sa tunay na buhay, na-realize niya na hindi porke maganda ang samahan nila ng Azcal's football player ay dapat na silang maging magkasintahan. 6 na buwan ding nasa dating stage sina Phil at Banks hanggang magkasundo na mas mabuti kung good friends na lamang sila. Sa ngayon ay bagong inspirasyon daw ni Banks ang Filipino-British businessman na kanyang nakilala sa Boracay. Para sa Bombo Network News, Bombo Nes Kayabyab para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Business News. Business News and Foreign Exchange Rate Update. Foreign Exchange Rate Update. Mga kaibigan, sa Metro Manila, karating na lugar, tuloy daw ang power rate rollback ng Manila Electric Company o Meralco sa kabila na nakaambang kakulangan pa rin ng kuryente sa darating na summer season. Naganon siya Meralco na magpapatupad sila ng 95 centimos kada kilowatt hour na bawas singil ngayong Marso. Pahayag pa ng power firm, bunga daw ito ng pagbaba daw sa tinatawag na generation charge kung saan sa yun din sa transmission charge. Samantala mga kaibigan, itong taphas na ito ay katumbas daw ito ng bawas singil ang aabot daw sa 18 pesos and 92 centavos sa mga konsumo daw ng 200 kilowatt hour kada buwan o 28 pesos naman sa 300 kilowatt hour kada buwan o 37 pesos sa 400 kilowatt hour at 47 pesos na gumagamit naman ng 500 kilowatt hours sa kada buwan. Samantala pa rin, hahabol ang iba pang mga kumpanya ng langis sa patutupad daw na all price hike o taas naman sa presyo naman ng mga produktong petrolyo. Ayon sa impormasyon na karating naman sa Department of Energy, nag-abiso na rin ang Philippine Shell, ang Phoenix Petroleum at Sea Oil, habang ilang small players may pasabi rin daw ngunit hindi pa nakasadang halagang kanilang itataas. Epektibo daw alas 12:01 mamaya, Martes ng madaling araw, aabot naman sa 95 centimos ang itataas sa kada litro ng gasolina, 55 centimos naman dagdag presyo rin sa kada litro ng krudo habang wala namang paggalaw sa presyo ng kerosina. Samantala sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mga kaibigan, ang palitan po $1 sa piso po ay 44 pesos and 11 centavos. Ang Hong Kong dollar katumbas po yan ng 5 pesos and 68 centavos. Ang Singaporean dollar ay katumbas naman ng 32 pesos. Ang Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update are brought to you by Queen City Development Bank. Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong mundo, yan ang naging kabuhanting mga pagbabalita. Araw na po ng Lunes, Marso 9, 2015. Balikan ko lamang ating mga headlines. Si Pangulong Aquino, mga kaibigan, iginit na wala siyang kasalanan sa Mamasapano Operation. Ibinunton lahat ang sisi naman kay General Napeñas. Kaninang hapon, meron din siyang buwelta sa mga tinaguriang kulang sa pansin sa ating lipunan. Mga kaanak rin ng Special Action Force na nasawi, bibigyan din daw ng kopya ng Board of Inquiry Report. Samantala, ang korte nanindigan pa rin sa desyong palayain daw ang ilang akusado naman sa Maguindanao Massacre case. Habang yung pamilya ng mga biktima naman sa Maguindanao Massacre na bigla naman ang pinayagan ng korte na makalaya, kabila na yung sinasabi si Sajid Ampatuan. Halos 6 na po ng patay sa mga rebelding BIFF sa ipinapatupad ngayong all-out offensive na militar sa may bahagi ng Maguindanao.
Top-notcher naman ngayong taon sa PMA graduation, hindi pa rin makapaniwala, tanging Muslim cadet pasok naman sa PMA Top 10. Ang Senado naman at Kamara deadlock pa rin sa panukalang special power na bibigay kay Pangulong Noynoy Aquino. Sa Camarines Sur, isa ng patay, may 70 ang na ospital din naman sa Amibayases. At sa ating balitang OFW, isa namang Pinay nagkwento sa Bombo Radio dahil sa isinilalim siya ngayon sa isolation dahil naman sa hinalang kinapitan siya ng MERS-CoV virus. Balita sa ibayong dagat, Army base sa bansang Yemen, inatake ng mga Al-Qaeda terrorists, ilang sundalo na ang patay. Sa sports, balita si Manny Pacquiao, ipinagmalaki ang kanyang unang linggo ng training bilang paghanda pa rin sa laban kay Floyd Mayweather Jr. habang kanina ay time out muna siya sa kanyang training para naman magsimba. At sa ating showbiz balita, Cavite Vice Governor Jolo Revilla humirit ng isang buwang leave para naman tuluyang makarecover. Sa ating business news, hahabol din ang ilang pang kumpanya ng lagi sa patutupad naman na all price hike bukas. At mga kaibigan, upang mapagsilbihan pa sa ibang larangan po platform ang aming matagapahinig sa iba't ibang dako ng mundo, ang Bombo Network News Morning Edition, alas 7 po yan ng umaga at Bombo Network News Noontime Edition, alas 12 po ng katanghalian at Bombo Network News alas 6 ng gabi. Lunes hanggang Sabado ay napapanood na rin na merong visuals sa pamamagitan nating official website and www.bomboradio.com. Makita rin sa aming live video streaming ang inyong mga anchors, reporters ng Bombo Radio Philippines at mga exclusive video. Maaari kaming sundan sa aming Twitter at Bombo Radio News, kaya naman ilike kami sa aming Facebook, ang facebook.com/Bombo Radio Philippines. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, nyo pa rin ang kurman. Ito si Bombel Maracol para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, basta radyo Bombo!